So yun 'no, nagbabalik na naman tayo dito sa ating YouTube channel kung saan isang panibagong kuwentuhan na naman at isang panibagong topic na naman ang ating gagawin. Na actually, paikliin lang natin 'to. Naano lang ako dahil, pag-usapan lang namin 'to nung isang kaibigan ko, nung tropa ko na ano, na yung tungkol sa issue nung yun nga, yung sa single parent, single mother. Kasi nga siyempre naging partner ko ngayon is single mother. So, ano daw bang, parang napag-usapan lang gano'n kasi natanong nga ako sa kanya, "Ano ba problema, eh, hindi naman single mother yung kakilala mo." So, sabi niya na-open up niya yung about dun sa nangyari sa dalawang vlogger na si Tito Vince and, kay Tony Fowler. So, kung napanood ko ba daw yung video, napanood ko daw ba yung ano, yung pag-aaway nila about kay Tyronia. So, sabi ko hindi ko pa napapanood ng buo, pero narinig ko na yung issue. So, eto ngayon, pinanood ko yung video, naghanap ako ng full video nung pangyayari. Ang akin is, ako reaction ko do sa full video. Siguro yung mga ganong bagay hindi, ewan ko depende na lang siguro sa tao. Mapa-scripted man yan o hindi. Mga ganyang bagay, much better kayo na lang. Itago nyo na lang. Kasi, parang hindi lang maganda kasing tignan sa social media na nag-aaway kayo, pinapagalitan nyo yung bata, and masyadong sorry, kung sino man makapanood dito, sorry, pero parang ang dating kasi sa akin is content na lang ba. So, yun ang reaction ko doon sa video. Reaction ko naman sa ginawa ni Tito Vince or ni Daddy, kung tawagin ni Tyronia. Para kasing ilang beses na nangyayari yung ganong pangyayari na si Vince kasi lagi, parang doon sa storya is si Vince ang laging nagsusundo kay Tyronia sa school, tinatawagan, hindi na sumasagot. Minsan, oo, sabihin na natin, wala tayong karapatan, pero kita mo yung point doon na buuin na natin. Yung siguro napuno lang si Vince doon sa bata kasi ilang beses na nga nangyayari na parang tapos sinasabi na nga kay Tony yung nangyayari, ganyan. Kaso sobrang busy ni Tony. Sobrang, alam mo yon, sobrang fully loaded sa trabaho. So, may mga times na parang, napapabayaan na. Or, parang, hindi naman napapabayaan. Or, no, basta ganun. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Nalalagpasan, ganun. So, yung araw na yon is, first time ata ni Tony Fowler na sumama kay Vince para magsundo sa bata. Tapos ganun nga naging reaksyon, napipikon na siya. Siguro yung term na napipikon na ako, tanggalin na lang natin. So, ayun nga. Hanggang sa nag-away sila ni Tony Fowler sa kwarto. And then pinakita sa video, ganun. So, okay, sige. Tinanggap yung pagkakamali. Sinabihan na walang karapatan, wala siyang karapatan. Para sa akin kasi paano ba? Hindi mo pwedeng sabihing walang karapatan. Para sa akin, pwede mong sabihin na medyo lumanay lang, pasensya lang, pero totally na walang karapatan magsalita. Parang, yun ang dating sa akin And galit na galit siya dahil term na napikon, tinaasan ng boses.
Galit na galit si Tony Fowler. Nadala siya ng emosyon niya. So, inamin niya naman doon sa video, nadala siya ng emosyon. So, okay. Ang akin parang ang pangit tignan eh. Isipin mo, nagpapakaama siya. Yung dapat na tungkulin ng biological father niya, si Vince ang gumagawa. Siya ang nagpupuno ng atensyon, siya ang nagpupuno ng pagmamahal, siya ang nagpupuno ng disiplina bilang isang ama. And coming from Tyrone niya, ayaw niyang mawala si Vince. Kasi syempre, hindi ni yung sincerity ni Vince nung nanliligaw, according do sa bata, is talaga nakikita niya okay. Parang iba ang dating sa akin. It's just my opinion. May kanya-kanya tayo opinion. Pero sabi ko nga, much better siguro kung mga ganyang bagay, hindi na dapat inaano sa social media, hindi na dapat pinag-uusapan pa sa social media. Kita mo naman hindi ko 100% na kinakampihan dito si Vince. Hindi rin naman 100% na kinakampihan Tony. It's just my reaction dito sa video na napanood ko. Pasensya ka na, Miss Tony. Lalaki din ako eh. And personally, minsan napagsasabihan ko rin naman yung bata. Kahit sa harap ng ng nanay. And the reaction of the mother is hindi naman sobrang ganyan. Na parang sobrang galit na galit. Na parang tipong hiwalay. Hiwalayan. Ewan ko, hindi ko pero para sa akin, hindi magandang tignan. And yung mga ganyang bagay dapat pinag-uusapan ng maigi, na masinsinan, hindi dapat dinadaan sa sigawan. Siguro kung paulit-ulit na nangyayari, oo, nangyayari talaga yan. Nangyayari ang mga bagay na yan. Paulit-ulit na sinasabi. Pero hanggat kaya niyong pigilan nyo. Ako, advice ko lang doon sa mga taong may ganyang problema. Ako personally, pag nag-aaway kami, never kami nagkasagutan, nagsigawan, never kami yung ganyan. Through chat lagi. Through chat, through text. Or, pag nag-uusap kami malumanay. Wala yung mga bata, walang ibang tao sa paligid. Talagang one-on-one usap, walang sigawan. And then, parehas kaming nagiinit. Aalis ako. Ako umaalis. Punta muna ako sa nanay ko or punta muna ako sa mga barkada ko. Ganon yung sitwasyon. Kasi, katulad yan, according to sa napanood kong video, naririnig ni Tyrone na nagsisigawan kayo. So, iba ang epekto sa bata. Diba? Kayo yan pag-aaway nyo yan pero much better you talk in a private place or kung walang pribadong lugar na para magsigawan kayo, lumabas kayo ng bahay. Magpunta kayo sa isang lugar na walang ibang makakarinig sa inyo. Kasi kita nyo epekto sa bata. Natatakot. Baka susunod yan. Dumating sa point na parehas na kayong kamuhian ng bata. Yun lang yung akin Point ko lang yun. So, for me, much better kung may ganyang issues, kayo mag-asawa, mag-partner, sarilihin nyo. Huwag lang magsisigawan, walang Kasi, mas maganda yung hindi nag-apektuhan yung bata Okay na taasan. Pwede nyo kausapin personally yung bata. Kayong tatlo, pwede nyo kausapin, ganito ginawa mo, ganyan. Tapos, yung issue nyo naman dalawa, kayong dalawa lang. Wala nang sigawan, walang ibang makakarinig. Kasi, kita mo, bitaw ng salita ni Tyrone niya. Narinig niya raw yung sigawan. Di ba? Kaya ako, usually advice ko is,
kung mag-aaway kayo, it's either paalisin yung mga bata or siguraduhin nyo na kayo lang ang nasa loob ng bahay. At walang sigawan. Kasi, kita mo, kayo nga lang nasa loob ng bahay. Pero ang problema, may kapitbahay kayo. Ito nga, pinakamatindi. Nagsigawan, nag-away kayo, pero naka-video naman. Diba? And nagkaroon ng kampihan, nagkaroon ng ganyan, nagkaroon ng ganito. May mga bashers ka. Although, nandyan na yan eh. Content creator ka, social media influencer ka. Pero sinasabi ko lang, in both sides, never fight together sa loob ng bahay nyo na may sigawan at maririnig ng mga tao sa bahay nyo. Okay? Yun ang reaction ko doon. And be proud na may isa kang lalaking nakilalang ganyan na alam mo yung tanggap kayong buong buo. Ginagampanan niya yung pagiging ama na hindi ginampanan ng ex-partner mo, ex-husband mo. Di ba? Eh, nagkaroon ka nga ng boyfriend na bukod sa kanya, hindi rin naman yata nagampanan yung pagiging ama. Di ba? Yun lang po yung akin, Miss Tony. Pasensya na po at gumawa ako ng ganitong reaction video. And I do salute you, Tito Vince. Ginawa mo lang yung tama, ginawa mo lang yung disiplina, pero minsan ingat sa pananalita. Baka nga naman yan yung magdulot ng paghihiwalay nyo. But anyway, maraming salamat. I hope do sa mga panood ng itong video na to, I hope may matutunan kayo. I hope may mga pwede pa kayong i-comment sa baba. And I hope hindi ko naman sinasabing gayahin yung style, pero nasa sa inyo na yan. Pero sabi ko nga sa inyo, sa mga single mother, pag may nakilala po kayong lalaki na talagang tanggap kayo ng buong buo at pati yung anak nyo, huwag nyo nang hiwalayan. Huwag nyo nang iwanan. O huwag nyo nang paalisin sa buhay nyo. Dahil bibihira na lang yung ganyan tao. So maraming salamat. See you on my next vlog. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. And always be hydrated. Bye.